Good Good morning. morning. It's coffee time with God. Amen. Okay. Our gospel reflection for today, the coming of the kingdom, taken from Luke 17, verses 20 to 25. Let us pray. Come, Holy Spirit, I need you. Come, Holy Spirit, I pray. Come with your strength and your power. Come in your own special way. A reading from the Holy Gospel according to Luke. Asked by the Pharisees when the kingdom of God would come, Jesus said in reply, "The coming of the kingdom of God cannot be observed, and no one will announce, 'Look, here it is,' or 'There it is.' For behold, the kingdom of God is among you." Then he said to his disciples, "The days will come when you will long to see one of the days of the Son of Man, but you will not see it. There will be those who will say to you, 'Look, there he is,' or 'Look, here he is.' Do not go off, do not run in pursuit. For just as lightning flashes and lights up the sky from one side to the other, so will the Son of Man be in his day. But first he must suffer greatly and be rejected by this generation." The Gospel of the Lord. Praise to you, Praise Lord Lord Jesus Christ. When the kingdom of God would come, you cannot observe or no one will announce. Pero sinabi rito sa bandang uli, but first he must suffer greatly and be rejected by this generation. Yung body of Christ. Ibig sabihin, tayong mga naniniwala di church. Di ba? Ang church hindi yung building but the people of God. Yun ang magsasuffer sa tingin ko. And that will be the sign kung kailan nga darating yung the second coming of Christ. So parang sa sinasabi mo, hindi siya malalaman. No? Yon. You will not know it. Yes. Ang mas nakafocus ako dun sa but first he must suffer. Ayun, oo. Kasi ito muna. Anything that is good, parang nag-uumpisa muna sa hihirap ka muna bago. Parang yung mga anak. Di ba? Ang hirap muna mga anak. Pero pag lumabas na yung baby, tuwan-tuwa ka na. So parang ganon, no? Merong suffering muna para magkaroon ng joy. Mhm. Yan, okay. Actually, sa message sa akin, nakadirect yan sa atin Mhm. Kasi tayo ang umaasa na, Yeah. kailan ka ba dadating? Kailan ba yung second coming mo? Yeah. Kasi di ba yun yung promise niya na temporary lang tayo dito. So, pag pumunta tayo sa langit, yun yung masaya talaga. Yeah, okay. So, excited tayo Yeah. ngayon. Mhm. Kailan yun? Di ba? Okay. So, ang sabi niya, So, message na ito sa atin, okay? parang sinasabi niya sa atin na hindi mo yan malalaman kung kailan, di ba? Pero ang malalaman mo, ikaw, dadaan ka sa, meron kang journey, no? Na may suffering. Actually, kasi pag sinabing suffering, natatakot tayo Di ba? Parang, hoy, ayun ko niya, nahirap. Kasi, ang sikreto dyan sa suffering, pagka sinurrender mo na yung buhay mo kay God, parang Lord, ikaw nang bahala. The suffering will always be there, pero magiging magaang dalhin. Parang ako, hindi naman ako nakalakad. Yung karir ko, wala rin. Pero masaya ako. No? Kahit ulitin-ulit yung panahon, gusto ko ulit dumaan doon dahil ngayon ang ending, alam ko, masaya. Pero ako, nung time na yon, hindi ko alam na magiging masaya ako. Hindi ko alam na magiging mag-aasawa ako. Hindi ko alam na magkakaanak ako in spite na pilay ako. 'Di ba? So, ibig ko sabihin, ay umasa lang ako kay God. So, ganun din sa pag-asa natin na
makapunta sa langit, no? Aasa lang tayo kay God, pero hindi mawawala yung pagsubok sa buhay natin. Kaya sabi niya, yung mag-suffer muna kayo kasi when you suffer, yan yung test eh. Kung talagang mahal mo si God. Di ba? Pag sinabi mong nagsasuffer ka, Lord, sige, ito lang yung pwede ko may offer sa'yo. Kasi di naman tayo magkikerry ng cross eh. Yan ay pinaka-cross natin eh. Di i-offer natin kay God. So yun yung inaano niya. Yun yung parang nire-remind niya sa atin. Yeah. Inaasahan natin that yung sign lang na makikita natin that the people of God will suffer. Di ba? Bago dumating yung kanyang second coming. Ako naman, ang nakikita ko rito, parang pinaalam lang niya sa atin. Does it matter na malaman mo yon? Di ba? Ang sabi lang, mas importante is to prepare for it. Mm-mm. Para parang tayo ay Correct. naghahanda, hindi yung naghahanda tayo dahil Wala. malapit na. O kaya Hindi wala. ba? Wala. Okay, hindi naman natin malalaman, sinabi na natin Panginoon Oo. yun eh. So, bakit natin aalamin pa? Actually, ang ganda. Anong relevance noon sa atin? Ang ganda nga eh. Oo. Dahil hindi mo alam, kailangan araw-araw kang nagiging handa. Naghahanda. Kasi hindi mo alam kung Yes. kailan siya darating. Oo. Although, yung sinasabi nga na, but first, he must suffer. Yan kasing pagsasuffer na yan. Ang tingin ko, sino ba magkokos nun? Kundi yun din mga tao. Sila na magkokos eh. Pareho ngayon, yung halimbawa yung problema natin ngayon. Bakit ang dami nagsasuffer pagka yung umuulan, pagka bumabagyo? Because hindi nagiging maganda yung dapat ang gobyerno nakakatulong para mabawasan yung ating baha, di ba? Yung pananalasa dun sa mga properties, sa mga tao. Marami namamatay. Pero bakit nagkakaganon? Kasi hindi sila nagiging tapat. They have not been a good steward. So the people of God is suffering. Yan yung ano. So, anong nangyayari dyan? Darating ang second coming when most of us are causing yung mga suffering sa mga tao sa body of Christ. Kaya nga, pwede maiwasan sana yan if the people na kasama natin would all try to do good, maging faithful sila, faithful steward. Ibig sabihin, kung nabigyan ka ng pagkakataon na ikaw ay mamahala sa gobyerno, maging faithful steward ka or agency ka ng gobyerno, project, ikaw ang namamahala ron, maging tapat ka ron. Di ba? Yun yung sa tingin ko na malalaman natin when the people itself are becoming unfaithful. Amen. Okay. Okay. So, wag natin kalimutan, araw-araw yan. Kaya Oo. meron tayong panalangin, misa. Humihingi tayo ng awa Yan. sa Panginoon Oo. na sana siya na yung magmulat Tutulong. doon sa mga tao na nagiging unfaithful. Tsaka yung strength na kakayanin natin ay manggagaling kay Lord. But we have to ask for it. Yeah. Yan. Hindi naman niya ibibigay yun kung hindi tayo hihingi ng tulong sa Kanya. So, let's participate in the life of the church. Tumulong tayo. Parang ma-avoid namin. Pero yung individual na pagdating sa atin ng Panginoong Jesus, that is welcome. Nakahanda naman tayo di ba? Yeah. Okay. Amen. So, see you again tomorrow in our coffee time with God. Amen.